Prologue. Hindi ko alam kung paano ko nilunok lahat ng panlalait at pagmamaliit na narinig ko kay Blake San. I am like ice instantly melt from his harsh words. Tila naninigas na lang ako sa isang sulok ng kama habang nagbibihis siya. The fuck, why did this happen? At sa kanya ako tinapunan ng masamang tingin. Hindi ko lubusang maisip na ang taong hinahangaan ko ng matagal na panahon ay kamumuhian ako ng ganito. Another desperate woman. You like what happened last night? Fucking right? Matigas na tanong niya. Mabilis akong umiling habang umiiwas ng tingin. Hindi. Lasing ako. Stop! Just forget what happened, okay? Wag mo akong susubuking pikyutin man lang. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Dama ko ang galit niya. Isang araw nga ay dumating ang araw na kinatatakutan ko. Mga sintomas ng pagbubuntis at agaran ko itong nakumpirma nang makabili ako ng pregnancy test. Tila nanlalamig ako noon. Ang nanay ko na isang principal ay isa ring single mom. Hindi ko ata kayang makita yung magiging disappointed na itsura ng aking ina. Pilit kong ikinukubli ito, ngunit sa kadahilanan na nasa puder pa rin ako ng aking mga magulang. Tila isang bomba na sumabog ito kay Lolo. Lo, tama na, awat na po. Pilit na pinapakalma namin ni Mama si Lolo. Ngunit matigas ang ulo niya at iimbagam niya kaming tiningnan. Hinayaan ko si Ana noon. Nabuntis siya at wala kang kinilalang ama, apo ko. Pero hindi na yun maulit sa apo ko sa tuhod. Alisa, sino ang bastardong lalaki na yun? Kailangan kanyang mapanagutan. Sumukob ang takot sa akin. Maimpluwensya ang angka ni Blake San. Siya man ay may-ari ng kilalang mga kumpanya sa bayan na to. Hindi ko alam kung anong haharapin kong dilobyo kung sakaling tutuhanin ni Lolo ang banta. Tila hinawakan ko na lang ang aking tiyan. Nais ko nang bigyan ito ng buhay na kahit ako man ay makontento na lamang. Ninais ng aking ina na buhayin ako mag-isa at tanging si Lolo lang ang tanging katuwang at ang namayapa kong lola. Nais ko ring gawin yun. Ngunit nalaman ni Lolo ang lahat. Tila may kumpare itong hininga ng tulong. At sa isang iglap ay tila bangungot ang pangarap ko noon na kasal. I dream of a lovely wedding with my wishful white wedding gown, with my loving groom and my friends as the people who'll be on my special day. But instead, nasadlak ako sa isang kasalan sa West o mas akmang sabihin na sakalan. Tandang-tanda ko pa ang nakakademonyong tingin ni Blake San sa akin. He almost tried to sue us na akala niya ay namimikot lang ako. No social media knows about the scandalous thing. Ginawan yun ni Blake San ng paraan na maski ang current girlfriend niya ay walang alam. Napatunayan na siya ang ama. Nasadla kami sa malamig na kasalan. And I and his son became his little dirty secret for fucking 6 years. And what now? I want to try to unlove him so bad. Episode 1. Blame us. Alisa Magkalas. Umuwi lang naman siya para magpalit ng damit. Bigyan kami ng nakakadiring tingin ng anak niya. Mga malalamig na pares ng tingin na pilit kong tiniis sa loob ng 6 na taon. Our son Blaze is too distant with him. Hindi ko masisisi ang anak ko. Wala ni isang beses kong nakitang nagpakaama si Blake. The only thing he gave us is a blame. We ruined him. And as an equal thing, he wants to ruin me. And unfortunately, his son too. Behave! Tanging na ibulalas na lang ng lalaki. He is still well known as the bachelor CEO of his own company dahil ikinahiya niya kami at tanging piling tao lang ang nakakaalam sa kasal namin to keep his reputation. Because for a Blake San Ferrer, we are just a joke who ruined his perfect life dahil kung wala kami, masaya raw siya na bumubuo ng pamilya sa long-time girlfriend niyang celebrity actress. He tried to bribe me. Hiniling niya lagi sa akin o hinihiling niya na palayain ko siya, napakawalan ko siya. But I became a selfish mother.
Nakala ko, tama lang na panghawakan ko ang pamilya na ito. Anak, ubusin mo na yung almusal mo ha. Ihatid na kita sa school. Tumango ang bata at magana na itong kumain. Sa tuwing narito pa kasi ang ama niya, ay tila batong mahirap lunukin ang bawat kutsara ng pagkain. His presence is enough to ruin our appetite that easily. Matapos kong mailagay ang pinagkainan namin sa sink, ay inilabas ko na ang kotse sa garahe. Hinayaan ko na magpatianod sa ganitong klaseng routine sa loob ng mahabang panahon. I am still enslaved with fear and hope, and one day, with wishful thinking that maybe beyond deep on his heart, he'll find love for his son. Kahit sa anak na lang niya, hindi ko na hinihingi pa na pati ako. I know, ikinainisan at kinasusuklaman niya ako. Tumigil ako sa pagtatrabaho para maalagaan ang bata. We are financially stable, pero ramdam ko na may kakulangan at yun ay ang buong pamilya. Lumaki ako sa isang single mom and I am happy. Now, I can see the sense na dapat hindi na pinupurso ang isang relasyon na walang pag-ibig. It only not devastating for me but also to my son. Magandang araw mga giliw naming tagapagkinig. Ito po ang kwento ng isang dalaga na umibig. Since high school pa lamang siya at hanggang magkolehiyo, yun na yung lalaking laman lagi ng kanyang puso at isip. At hindi niya akalain na sa isang gabi lamang na hindi naman niya plinano ay nangyari ang isang gabing pagkakamali. Sabihin na natin pagkakamali dahil hindi naman niya gusto din at may ibang gumawa nun sa kanya. Sa mga bago po pala sa ating channel, pwedeng pakilike ang video na to and pakisubscribe na rin po at pakipindot ng notification bell. Maraming salamat po. Nakarating kami ng matiwasay sa isang private school kung saan naka-enroll ang aking anak, Blaze Ken Magkalas. From the very start ay ayaw ipahiram ni Blake ang kanyang apelyido sa aming anak. Just that things makes my heart shattered. Hindi ako makapaniwala na kaya niya ring gawin yon sa anak niya. Sa ngalan ng reputasyon at kaligayahan niya, dahil kaligayahan niya ang paghihirap namin. OMG! Nagsalubong din sa wakas ang landas natin. Ani ng isang matinis na tinig. Si Marcel pala at may kaumbukan na ang kanyang dinadalang sanggol sa sinapupunan. Long time no look, bruha. Hinatid mo pa ata ang asawa mo ah. May-ari kasi ng paaralan na ito ang asawa niya. Hinatid ko lang yung baon nito at ito na ba ang aking inaanak? Kagwapo, mana sa ama niyang wala. Hindi na naituloy ng babae ang sasabihin niya. Masasama ang loob ng anak ko. Inirapan ko ang babae at palihim siyang nag-peace sign. I squat with my son's height, the little version of his biological father. Ang namana niya lang sa akin ata ay ang mas maamo niyang mata, while his father has more piercer glaze of a pair of gem. Magpakabait ka anak ha? Be good, be kind, be smart, and be brave. I am sorry for everything, but I'll promise that Mama will be better someday. Tiis muna tayo anak ha? Aral lang mabuti. Kapag may nangyari na hindi maganda sa school, never think twice to tell me. Bilin ko sa aking anak. Habang sinusuklay ang buhok nitong gamit ang aking kamay. He smiled with enthusiasm. Yes, Mama, I promise. I will be good. And I hope someday we can escape from my biological dad. Sinundan ko na lang ng tingin ang papalayong bulto ng anak ko. Someday, anak, someday. Tara na nga, Al. Ang tagal na nating walang banding. Tara sa SB. We are both coffee lovers, so we arrive at SB. Not far away from the school. Dala ko rin ang laptop at ikinunik sa wifi ng cafe. Still with that bastard prick? Tanong agad niya habang sinisimsim ang kanyang kape. I sigh while putting the password on my lapi. Yap. Sarkastiko siyang napumalakpak. Ang tatag girl, mustasa. Dinaig mo na ang gamborsa dyan sa pagkamartir mo ha? Alam mo naman na guilty ako kung bakit ka naisama sa bar.
way back nearly 6 years na rin at ang enkwentro nyo ni Blake San that started the eventful drama like life. Pero sis, wake up. Pwede mo pa siyang hiwalayan. Kung ganun lang kadali, Marcel, hindi sana noon pa. Yamot ko. Ay girl, ang nagpapahirap lang sa sitwasyon nito ay ikaw mismo. Naawa ko sa bata. Physically, nandyan ang tatay pero nandyan ba ang love? Hindi lahat ng kumpletong pamilya nagiging masaya. Sermon niya, linggo-linggo na lang actually. Alam ko, umaasa lang naman ako na baka sakali ay magbago pang puso niya. Baka may maisalba pa ako. Agad ko nang pagdadahilan. Umirap siya bago kinuha ang kanyang cellphone. Ay sis, wala kang isasalba dahil wala namang nabuo. He never loved you from the start. It's always been one-sided love. I know na nung nasa kolehiyo pa tayo, ay siya na yung dream guy mo. But let you grasp up from reality. Hanapin mo na lang yung taong makakapagpasaya sa'yo. Never settle for lesser. Someday, I can surely unlove him. Pangingumbinsi ko, hindi kay Marcel kung hindi para sa aking sarili. Ay okay, smile, charot. Sana nga gaga ka. Kagwapo ng prenisak natin. Mukhang willing to wait naman yung tao para sa'yo. Malisyosa ang tono niya. What the? Kaibigan lang ang turingan namin, no? Anang babae. Sira, biip-ip lang natin yun, Pangungontra ko sa sinabi niya. Walang biip-ip na lubusang nadidepress at kailangan pang lumayo nang malamang ikinasal ka na ng palihim sa bastard prick na asawa mo. Kuno. He even insists na pwede niyang akuin ang anak mo. He always insists na makikipag-legal separate ka na sa asawa mo na nag-i-exist daw. Ikaw kamo ang dami mong alam. Nabuntis ka lang eh. Aalis na ako. Pupuntahan ko pa yung shop ko sa mall. Ani ko, matapos matingnan ang mga stocks and investment ko sa aking lapi. Episode 2. Dump. Alisa Magkalas. I am brushing my hair in front of my mirror table. Tila sa mga nagdaan na taon ay hindi na naasikaso ang sarili ko. The eye bags are too obvious. Masyadong mabigat na parang kaunting segundo lang ay ibibigay na. My lips are dry, parang hindi na kayang remedyohan ng lip balm. Noong minsan kasi na bumili ako ng skincare ay agad akong napagbintangan ni Blake na may lalaki. Tandang-tanda ko pa ang araw na yun. Ang sabi niya, wala raw akong karapatan na maghanap ng iba. Itinali ko raw siya sa kasal na ayaw niya at ganun din ang gagawin niya sa akin. And that day, hindi ko na sinubukan maski bumili ng lipstick. He will just gonna throw it away at bibigyan ako ng masasakit na salita. At least, he never tried to hurt me physically but I am so tortured mentally. Sabado at walang pasok ang anak ko. Kagagaling ko lang sa grocery. Ibinili ko ng paboritong marshmallows ang batang makulit. Kasalukuyan na nanonood si Blaze ng cartoon. Hindi ko na inililipat ang channel sa iba at baka makita pa niya ang mga balita about sa ama niya at ang pakipag-date nito sa artista niyang girlfriend. Isang linggo nang hindi umuwi siya. Ang alam ko ay nag-Europe tour silang dalawa ni Denise. Kaya kaming dalawa lang ng anak ko ang narito. Mabigat para sa akin ang lahat. When the man that you love is happier on another girl, bonus pa na masakit yung katotohanan na hindi niya ako kayang tapunan ng ngiti. He can't smile for me the way he smiled to her. Yeah, probably I am so helpless and hopeless. It feels beyond pain and suffering. I don't know until when I can hold it on. Secluded ang subdivision na tinitirhan namin. He can't afford to let us expose. He is too influential na kahit tradesman na nakasal na siya at may anak na siya ay walang lumalabas. He knows what he plays and this game is too much. Kumukulo na ang niluluto ko. Ginataang kalabasa at nagprito ako ng manok. My son loves vegetable and chicken. Habang hindi masikmura ni Blake, nakainin ang luto ko. I remember one time na niluto ko ang paborito niya. And he said awful things na kung maari ay magpa-deliver na lang kami ng dinner.
Hindi niya raw kasi masikmura ang lasa. Anak, come here. Table is ready. Magiliw na pumunta na ito sa hapag. He washed his hands at siya na ang namuno sa pagdadasal namin bago kumain. Magiliw kaming kumain, bagay na hindi namin kayang gawin sa tuwing narito siya. Ma, your cooking are the best, especially fried chicken. Sabay subo nito na ang malaki sa piraso ng karne ng manok. I chuckled at saka pinunasan ang gilid ng labi niya. Eat slowly, young man. You don't want to choke, right? Okay, ma'am. Inililigpit ko na ang pinagkakainan at nilalasap na namin ang dessert na ginawa ko, which is baked cupcake na iba-ibang flavor. We both love the red velvet one. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ko at may request ng video call. Zach is on the other line. Hi Zach, ngumiti ito ng pagkagwapo-gwapo. Hindi nakataka-taka that way back on our college days ay siya ang bukang bibig ng mga babaeng estudyante sa Domenico University. Hello my beautiful best friend. Pagbati nito with his signature playful smile. Agad kong sinamaan ng tingin ang asul na mata niya. Nakuha niya yon sa British niyang ama. Huwag ganun kapatid, hindi lang ako ang beautiful sa paningin mo. Palikero, ani ko. Umakto siya na tila nasasaktan. Ikong tadyakan ko kaya siya. Kaso malayo eh. Kasalukuyan tong nasa Italy para sa ginaganap na launching ng bagong brand ng mga damit ng kanyang sariling clothing line company. That isn't true. Ikaw lang sapat na, Lisa. Ayan na naman siya sa mga banat niya. Kung hindi pa ako nasanay sa mga yan, matagal na siguro akong hulog sa kanya. Pero kilala ko na siya noon pa man. Trayo kami nila Marcel. Si Marcel na Queen Bee, si Zach na Playboy Friends, at ako na nobody. Ay, iwan ko sa'yo. Ito ang inaanak mo at parang gusto kang kausapin. Hi po, Tito Ninong Zach. Bati agad ng anak ko. Malapit sila sa isa't isa. Alam ko na. Ipinagbabawal ni Blake San na makipagkita ko sa iba. But Zach is an exception. He is my long-time friend. Wala naman siguro itong mali siya. And as if na babakuran ako ng asawa ko, ihalos iluwan na nga niya ako eh. Hey buddy, how's your studies? Todo ngiti si Zach. Kung tutuusin ay mas naging ama pa itong si Zach kaysa kay Blake. I remember the day na saktong magle-labor na ako. Halos mamilipit ako sa sakit at pumuputok na ang aking panubigan. I tried to reach Blake but he is nowhere to be found. Nasa date pala siya noon kasamang girlfriend niya. Kaarawan niya kasi noon. At ang only choice ko na lang ay ang tawagin si Zach. Hindi ito nag-atubili na sundin ako sa bahay. Siya at si Marcel ang kasama ko sa halos ilang oras ko na panganganak. Pero walang anino ni Blake akong nakita. Ayaw ko na lang isipin ang nakaraan. Masyado nang bumibigat ang dibdib ko. Masyado nang maraming luha ang pumapatak ng dahil sa asawa ko. Mukhang tapos na silang mag-usap at ibinalik na ng anak ko sa akin ang cellphone. My child excuses at pumunta na siya sa living room para manood ng cartoon. Noong kaming dalawa na lang ni Zach ang nasa video call ay naging seryoso ng aming usapan. Alam mo naman nakasama si Dines sa mga model ng damit ko, di ba Al? Nandito rin ang asawa mo at sinusuportan siya. Tila nanuyo na naman ang aking lalamunan. May bagong bigat na naman akong nadarama sa aking dibdib. And it's painful. Akala ko wala ng sakit kasi nasanay na rin naman ako. Ayos lang. Pag-aalok ko na lang. Hindi para sa kaibigan ko, pero sa sarili ko. Higit para sa 5 taon na akong nagtiis at makailang ulit kong sinabi ito sa sarili ko. It's not as if hindi pa ako sanay. Sanay na nga akong masaktan eh. Galit naman si Zach na napatingin sa kawalan. Walang ayos doon. Alisa, ikaw ang legal na asawa. Ipaglaban mo naman yung kaligayahan mo. Bitawan mo na yung tang-inang gago na yun. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na niyang sinabi to. Ang kanina'y nagbabadya kong luha ay kusa na lang na nilandas sa aking pisngi. Nataranta naman na tumingin sa akin si Zach through video call. Hoy Alisa, huwag mo nang iyakan yung gago na yun. Uy, kunwari ay mas lalo kong nilakasan yung iyak ko. Mabuti pa itong mokong na to.
napapasaya ako. Minsan nakaka-depress din siya. Okay na ako, ikaw kasi, kunwari, paninisi ko sa kanya. Hala, ba't ako Al? Ako ba may babae? Sinamangutan ko na lang siya at pinataya na ng tawag. Mang-aasar na lang kasi yun. Akala mo naman talaga hindi siya babaero o palikero. Sinimulan ko nang hugasan ang pinagkainan namin. Halos ganito lang ang life cycle ko. Kailangan na lahat ng gawain sa bahay ay gagampanan ko. Ayaw kasi ni Blake na kumuha ng katulong. Baka raw may makaalam pa sa sekreto ng pamilya nito. Ayaw niya nang madagdagan pa ang mga taong pwedeng sumausaw sa amin. Matapos patuyuin ang mga plato sa puting basahan, ay sinimulan ko nang samahan ang anak ko. He looks enjoying watching. Alam ko na may emotional and psychological impact sa anak ko ang ginagawa ni Blake. My son is too aloof for his age. He is antisocial, silent, and not so friendly. Mas nanaisin ito na manood, maglaro sa kanyang tablet o magbasa ng libro. Marahil ay sa paalala ni Blake sa kanya that my son should not tell about him being his father. Hindi naranasan ng anak ko na batiin siya ng kanyang ama nung kaarawan niya. Sa bawat kaarawan niya, actually, hindi naranasan ng anak ko na mabuhat man lang ni Blake. Mahagkan, pinagkait lahat yun ni Blake. Danas ko rin yun. Sa kaso ko ay wala talaga akong kinalakihan na ama. My mother was raped by a Chinese guy. Hindi na muling nakita yung lalaki. Galit na galit daw noon ang lolo ko. Nag-iisang anak si mama at babae pa. Tapos kung sinong inchik na putok sa buko lang ang lalapastangan sa anak nila. Hindi ko naranasan ang magkaroon ng ama. And I know that is not easy. Pero iba ang naranasan ng anak ko. Blake is physically here sometimes pero wala rito ang puso niya. At sa ginagawa ni Blake ay nagtatanim ito ng galit at pagkamuhi sa puso ng anak niya. At baka lumaki ang bata na malayo ang loob sa kanya. Ako na lang naman ang kumakapit sa pamilya na to eh. Hanggang kailan pa ba? Lagi ko na lang tinatanong sa sarili ko. Am I too dumb to notice that I am just destroying it all? Episode 3, Acknowledgement. Alisa Magkalas. Nang makabalik na si Blake dito sa Pilipinas, ay umuwi lang ito saglit. Katulad ng dati, ay tila yellow pa rin ang pakikitungo niya sa amin. He just changed his clothes. Kinuha ang susi ng sasakyan kahit gabi na. Kondominium ng girlfriend niya. Siya pupunta. Hindi ba sila nagsasawa sa mga mukha nila? Hindi na yun bago. This house for him is not his home. Not his place and never gonna be. Tila hangin lang ito na susulpot at alis. Kalimitan ay nagiging bagyo pa. Kami ay sumasalo o ang sumasalo sa galit ni Blake sa tuwing nag-aaway sila ni Denise. Blake really loved Denise. May mga panahon nga lang na talaga na binulag ko ang sarili ko. I always remind myself that I am the legal wife. Ako ang mas may karapatan. But rights will remain rights. Kung hindi mo naman ito ipaglalaban, sabi nga ni Judge na naging proof ko sa subject ko na obligation and contract nung nasa college pa ako. Accounting ang kurso ko noon eh. Hindi ko pwedeng ipangalandakan na may karapatan ako dahil matagal na yung tinapakan ni Blake. My rights is just a privilege for him. Tara na anak, sleep na tayo. Hinilamusan ko muna ang anak ko. We changed our clothes on a more comfortable one. Nagtimpla ako ng warm milk para sa mas makakatulong sa mas madali naming pagtulog. As usual, hindi natutulog sa silid namin si Blake. Karaniwan pa kapag umuwi ito ng lango sa alak ay nasa guest room pa ito. This bed is so cold every night. Ang kayakap ko lang ay ang aking anak. Anak ko na lang ang nagbibigay ng ginhawa sa puso ko. Kung may isang bagay lang ako na hindi pinagsisisihan ay ang mabuo si Blaze. My son is a loving child. Masunurin, mabait, gwapo. Hindi ako binibigyan ng sakit sa ulo kasi naunawaan niya na marami na nga akong daladala na pasakit. Matapos maubos ni Blaze ang milk niya ay pinahiga ko na ito at tinakpan ng kumot. I turned off the light at binuksan na lang ang lampshade. Kinumutan ko na siya at tinabihan.
Tahimik na. Akala ko ay tulog na ang anak ko. When he suddenly spoke about something na medyo ikinabigla at disturb ko. Ma'am, sorry. Mahina at malungkot ang boses ng anak ko. Humarap ako sa kanya at masuyong sinuklay gamit ang mga daliri ko ang buhok niya. Sorry for what, baby? Tanong ko sa mahinang boses. Sorry for having me. You feel so difficult and hard because of daddy. If hindi po ako nabuo, baka sana masaya po kayo, ma'am. Garalgal ang boses ng anak ko. Para akong tinamaan ng instant na kidlat. Halos mapatid ang hininga ko. These words came from my almost 6 years old son. Anak, bakit mo sinasabi yan? Napaupo ako sa kama at niyakap ang umiyak kong anak. Napaiyak na rin ako. Hindi ko napigilan na mailandas ang aking mga luha. Ayos lang sa akin na mahirapan at masaktan, but not my son, not my child. Hindi ako makapaniwala na ganito nang iniisip ng anak ko. Ito na ba ang epekto ng desisyon ko? Na ituloy pa rin ang pagsasama namin ni Blake kahit wala ng kabuluhan? Thus all this time, I am fucking busy chasing Blake. Ay tila na apekto na sa ibang aspecto ang anak ko. He think that he is worthless, that he should not exist in the first place. Pinunasan ko ang luha ng anak ko. Masuyo ako nagsalita, maingat at binigyan siya ng yakap ng isang ina. Blaze, listen baby ha. Pain is normal anak. It is part of our life. At wag na wag mong sasabihin at isipin that you brought this pain. You didn't cause this anak. Sa katotohanan ay baka kung wala ka, ay baka mas lalo na akong miserable. Baka mas lalo na akong lugmok. Baby, sa'yo na lang ako humuhugot. Nang lakas si mama. You are my only treasure, anak. Always remember that. Tila malaman at madamdamin na pahayag ko sa anak ko. Tumango naman ang anak ko ng bahagya. I love you, mama. Mama loves you too. Never forget that. Kinabukasan ay maaga akong nagising upang makapagluto ng almusal. Sapat lang para sa aming dalawa. Sapagkat mukhang nagpaaga na naman si Blake sa kanyang kasintahan. As if hindi pa ako sanay. Madalas naman siyang wala. Madalas siyang nasa taong mahal niya. Mas madalas na ganun ang panganap. Pero kinakaya ko pa naman. Akala ko nung high school, sa mga nababasa kong pocketbook lang, mayroong mga martyr na bida. Never did I imagine na magiging isa rin ako sa kanila. I just noticed na kumukulo na ang takure. Mukhang gising na rin ang baby boy ko. Marunong na siyang maligo ng sarili, pero ako pa rin ang nagbibihis sa anak ko. At syempre, pinupulbuhan ko pa ang poging binata ko. Matapos ang lahat ng routine ay kumain na kami. I just cooked pancake at nilagyan ng chocolate syrup at strawberry slice. Habang kumakain pa ang anak ko, ay sinimulan ko ng kontakin si Mary na assistant ng asawa ko. Ayaw kasing ibigay ni Blake ang phone number niya sa akin. He hates the thought na ibinibigay niya sa akin yung mga personal na bagay patungkol sa kanya. Sabi pa nga niya, kung may choice na ito, ay hindi niya ilalapat sa akin ang apelyido niya. Kaya ayun, madalas kong kinukontak na lang ang sekretarya niya para sa mga pangangailangan namin ng anak namin. Hello Mary, magandang araw sa'yo. Pagbati ko sa kabilang linya. Ay, hi ma'am, bakit po? Wala pa po si Sir Blake dito sa opisina ma'am. Kasama pa ata si Denise Demonita. Naging kaibigan ko na rin ito. Matagal na siyang assistant at sekretary ni Blake. Kuwela si Mary at isa siya sa mga taong alam ang kwento ko. Kung ano nga ba ako sa buhay ni Blake. Alam ko naman yun malungkot na pagsasabi ko. Ikaw naman kasi ma'am, noon pa chika ko na wala kang mapapala sa boss kong kinulam yata ni Denise Demonyo. Anya sa palakaibigan na tinig. Hayaan mo na, nandito na Ang tanong ko pala ay anong gagawin ni Blake sa birthday niya? Sa susunod na buwan na kasi ang kaarawan niya. Sa ilang taon na pagsasama namin o kung matatawag na pagsasama nga ba ito, never ko pang naranasan na maging party kami ng kaarawan niya. Nagbabakasakali na naman ako na baka may mabago ngayong taon. Kasi sabi nga nila, walang matigas na tinapay sa mainit na kape.
Ma'am, balak niyang i-spend ang time niya with his family and his girlfriend, Denise Dimonyeta sa Japan. Hindi naman na nakakabigla yun eh. Pero malaki pa rin yung impact sa akin. Nais ko lang na naman o namin ng anak ko na kahit minsan ay maging parte ng sa espesyal na araw sa buhay ni Blake. Sabay pa sa kaarawan ng anak namin na si Blaze, pero tila hanggang pangarap na lang ang lahat. Pagkatapos kong maihatid ang anak ko ay naisipan ulit namin na mag-SB nitong si Marcel. Pwede pa naman at siyang magkikilos at 5 buwan pa lamang ang nasa sinapupunan niya. Musta na may marupok na friend. Bungad niya agad kahit kailan talaga. Mas magiging marupok pa Marcel, akala mo ha? Ani ko naman na hindi na sinaseryoso ang mga sinasabi niya. Silang dalawa ni Zach. Ibinalita na sa akin ni friend nating si Zach ang ganap sa asawa mong si Blake. Ang dami niya talagang time na harutin ang jowa niya eh. May asawa na siya. Galaitin ito. Lagi naman siyang ganyan. Mas affected pa yan sa akin. Palibasa ay magmula ng high school kami. Magkapatid na ang turingan namin. Wala namang alam si Denise na kasal sila eh. At saka hayaan mo na. Wala naman ang bago eh. Pag-aalok ko na lang. Ayaw ko na lang isipin ang mga ganap na yan. Mas lalong sumisikip ang dibdib ko sa sakit eh. Parang pinipiga na hindi mawari. Ganon lagi ang nadaramo ko sa tuwing nasasampal ako ng katotohanan. Hindi ako kayang mahalin ng lalaking pinakamamahal ko. Sumamangot naman na bumwelta itong preni ko. Girl, yun na nga. Kasalanan ni Blake lahat. May asawa na. Parang binata pa rin kung umusta. Hay nako, ikaw ang niligal. Kung gusto mong mag-stay sa buhay niya, fight for it. Go for banana. At kung hindi na talaga effective, edi makipaghiwalay ka na. Anya. Oo na, preni. Memorize ko na yan. Ha ha ha. Sige nga, recite mo. Seryoso na sabi niya. Gaga, joke lang yun. Hala, at umorder ka na lang ng cupcakes ko. Although kaya naman kaming punan ni Blake in terms of financially, hindi ako lubusang umaasa sa pera niya. Businesswoman din ako kumbaga. May sarili akong mga branch ng mga dessert shop sa mga kilalang malls at lugar. Makipaghiwalay ka na muna. Bibili ako ng halagang 1,000,000. Promise, sabay tawa at ngisi niya. Inis akong napabusangot. Wag na nga, matapos ang usapan namin, ay pumunta na ako sa mga branches ng shop ko. Nag-check ako ng mga status. At saka sinundo ang anak ko bandang tanghali na. Nang makauwi kami, ay bigla kaming natahimik. Nasa bahay na pala si Blake, nakatingin sa kawalan at umiinom ng alak. He turns on the television. Saka nilipat ang channel kung saan kasalukuyan na pinapalabas ang girlfriend niya. Nilapitan ng anak ko si Blake. Dad, may pinapanood po akong cartoons. Matigas at malamig ang titig niya sa anak ko. Ibinibigay ni Blake kay Blaze ang tablet. What's that on YouTube? Don't bother me. Pero sinusubaybayan ko po dyan eh. Tila bulkang pumutok sa galit si Blake sa anak namin. Hindi ka ba makaintindi? Just watch it there on the tablet. Manang-mana ka talaga sa nanay mong inutil. Tila nanigyas ako sa kinatatayuan ko. Nakita ko kung paano sigawan ni Blake ang anak namin. And my son looks afraid and shocked. Tila nabigla rin si Blake sa ginawa niya. Pero huli na ang lahat at nahimatay ang anak namin. Blaze anak, para akong nanginig sa galit at takot. Hindi ako makapaniwala na kayang gawin ito ni Blake. Binuhat ko ang anak ko at akmang aagawin ito ni Blake nang sigawan ko siya. Don't touch me! Ano namang ginawa mo, Blake? Sana pinagpasensyahan mo na lang yung bata. Bata yan eh. Hindi lang basta-basta bata. Anak mo yan. Isasampal ko lang sandali sa mukha mo ha. Nagmamadali akong pumasok sa kotse at pinaharurot ito. I also contact Zach. Litang-lito na ako. Damn it. Not my son. Just not my son. Pilit akong nagpakatatag at kinalmang sarili ko habang nasa biyahe. I need to stay calm. I need to focus on driving. I put my earbuds in on my ear at saka tinawagan si Zach.
Sak, something happened to my son. Please, puntahan mo kami sa ospital. Ha? Saang ospital? Sige, pupunta na ako agad. Nang makarating kami sa private hospital, ay agad dinala na sa isang kwarto ang anak ko. Nag-stay ako sa labas habang sinusuri ang anak ko. Kung ganito na lang si Blake ay hindi ko nakakayanin na isugal pa yung anak ko. Blake costs too much for me. Wala na siyang naidulot kundi sakit at pasakit sa amin. Siguro oras na para itigil ko na itong kahibangan ko. Bilang isang ina at tila sinampal ako sa nangyari kanina. Hindi bali nang hindi mabuo ang pamilya na to. Hindi ko na maaatim. Habang naghihintay ako sa labas ng silid ay naiyak na lang ako sa labis na frustration. At kahit na natatakpan na ng luha ang mata ko ay naaninag ko ang bulto ni Blake na papalapit sa akin. How's my... Hindi ko na siya pinatapo sa pagsasalita. At kusa ko nang pinadapo ang aking kamay sa kanyang pisngi. Galit na galit ang puso ko. Nasusuklam ako. Ano pa bang ginagawa mo rito? Hindi ka na namin kailangan dito. Sana naman naunawaan mo na lang yung bata. Kahit hindi na acknowledgement eh. Sana inisip mo na lang na sariling laman at dugo mo yun. Mas lalong pumalahaw ang aking iyak. Magiging maayos din si Blaze. Anya. Sa mahinahong boses. Sobra ka na Blake. Hindi na kita kayang intindihin. Hindi ko na kayang pahabain ang PC ko. Sobra naman yung ginawa mo. Sana sinampal mo na lang ako. Sinaktan, binugbog ng pisikalan. Pero nagmamakaawa ako, Blake. Wag naman ang anak natin. Para mo akong pinatay bilang isang ina. Episode 4. Conscience. Blake San Ferrer. Blake, you're doing that again? Tila naiiratan na si Dines sa akin. After maisugod ang aking anak sa ospital, ay dumiretso ako sa kondominium. We have a long in STEMI 6. Tila sa sobrang stress ko ay kailangan kong makipag-sex. Hindi naman ako kailangan ng babae na iyon. May dumating na lalaki na nagngangalang Sak. So after all this time ay may lalaki pala siya. Yun ba ang ipinagmamalaki niya? That damn guy, niwala pa nga yun sa kalingkingan ko. Blake, ano ba yung iniisip mo? My babe Denise is throwing up tantrums again. Hinalikan ko ito at saka ko umiti. It's nothing babe, medyo stress lang ako. She smiled. The smile that made me fall in love to her again and again. Magmula nung college hanggang ngayon. Since then, I have her as my girlfriend. Hindi na ako tumingin sa iba. Why waste being a womanizer if I am already contented with my girl? But an eventful night happened. I've been drawn to alcohol drinks dahil sa pag-aaway namin ni Den at aksidente akong may naikama na babae. That morning is the day that I felt so miserable. I failed to be a loyal boyfriend. At lahat ng galit ay naibuntun ko sa taong naging dahilan kung bakit nagawa kong maglihim sa girlfriend ko. Alisa Magkalas is her name. Sa pagkakaalam ko ay isang university lang kami nakapagtapos. She is nameless. Hindi siya galing sa mga sikat at mayayamang angkan. I just heard that he got on that prestigious university because of the scholarship. And one fated night, isang gabi na nag-away kami ng girlfriend ko, hindi ko alam, nalango ako sa alak noon. I remember na may nakasiping akong babae and I thought it was Denise that time. Kaya nga laking gulat ko nung ibang babae ang katabi ko sa pagising ko. Ang dapat na galit na para sa sarili ko ay ibinigay at ibinuntun ko sa babaeng katabi ko. How dare that bitch to use that situation as her advantage. Pinagbantaan ko siya na wala dapat makaalam sa nangyari sa amin. Dahil unang-una ay masisira ang pangalan ko. My family is well known on this city as one of the richest at iniingatan ko ang reputasyon ko. Higit pa sa lahat, and I am only planning to stay faithful to my longtime girlfriend. I only promise that Denise is the only woman I will walk on an aisle.
At sa umagang yun ay iniwan kong umiiyak ang babaeng dapat ay isang gabi ko lamang nakamalian. But who knows that luck was not on my side that time. Ang isang gabing pagkakamali ay nasundan ng mas mabigat na kapalaran sapagkat nagbunga ang kasalanan ko. I tried to ignore her. I don't want to ruin what I have right that time. Masaya na ako. Masaya na may pera, pangalan, at isang babae na noon pa ay pinapangarap ko. And how dare that woman ruin it? Lalo ng lolo niya na nakipag-ugnayan sa mga kilalang kawani ng gobyerno. He and her granddaughter pulled the string for that shotgun marriage. A damn loveless marriage para lang mapanagutan ko lang yung bata na yun. I tried begging na kaya ko naman nabigyan sila ng sustento. Pero matigas ang matanda at gusto na may kilalaning ama ang apo niya. And so, I promised that day that I will make their life for the rest miserable. Our son, Blaze, never have my sympathy or love same as her mother. Nakikita ko lang ang anak ko bilang isang pagkakamali. Nothing else matter this time but to make them worse. Kung tanungin nyo ay sinadya kong ilang tao lang ang makakaalam or nakaalam sa kasalan na naganap. Even my parents, my siblings, and my girlfriend never know what happened that time. Yung isang tito ko lang na gobernador ang may alam. The rest, wala na. For the past 5 or 6 years, hindi ko ipinaramdam sa kanila ang salitang pamilya. So why should I feel guilty about what happened? Nasigawan ko lang yung bata at nahimatay siya. I admit that I felt a little fear that time. Yung nahimatay ang anak ko sa aking harapan, galit na galit si Alisa that time that she didn't let me help her. Mag-isa niyang dinala yung bata sa ospital. Sumunod ako pero nakita ko siyang may kayakap na lalaki. After all this damn time, ay may lalaki pala siya. Tapos ayaw niya pa akong pakawalan. Ewan ko ba? At nakaramdam ako ng iba yung galit. That night also became sleepless for me. Kinabukasan ay sabay na kaming umalis ni Denise, my babe. She got her pictorial habang ako ay marami pang dapat na gagawin sa opisina. I am the owner and CEO of Ferrer Corporation, one of the largest multi-purpose company sa bansa. Heard by a lot of tycoon sapagkat kung babanggain nila ang kumpanya, they know that their business is as good as dead. Ipinamana sa akin ng aking mga magulang bilang pangalawang anak. My older brother owns a hacienda on Tarlac. My elder sister runs a famous and successful clothing line company in Western. The youngest of us are twin brothers. Ang isa ay isa ng sikat na artista, habang isa naman ay tinatahak ang daan ng pagmimedisina. My family is truly powerful, but my life turns miserable because of just one single woman and my love so. Sir, free na po ang schedule nyo bandang 3 p.m. after your meeting with one of the investor, Mary said. My longtime secretary and one of the few people na may alam sa buhay ko at sa sikretong pamilya na meron ako. Napapahilot sentido akong napatango. Okay, Mary. Okay na ba si Sir Blaze? I heard the news from Ma'am Alisa. I know, Mary. She's the one of a kind woman. Nakailang palit din ako ng sekretary noon. Kung hindi kasi incompetent, may binabalak sa akin na hindi ko gusto. And Mary is an exemption from them. Idagdag na lang siguro na bisexual ito. She's a very vocal woman at hindi takot express kung anong nasa isip niya. But she knows her boundaries. Ngayon ko na lang narinig na binanggit niya ang sikreto kong pamilya. I don't know. And stop having sympathy on them. Alam mo ang naranasan ko nang dahil kay Alisa? Giit kong muli, the flame of my anger with him cannot be extinguished. My choice of sympathy is none of your concern, sir. And I just want to remind you na oo, maari ay naging isang dahilan kung bakit ka miserable ay dahil kay Ma'am Alisa. Pero kasama ba sa dapat mong kapuutan yung bata? And yes, sir, it is none of my business. Gusto ko lang talagang mag-grant ngayon. Isa rin akong ina sa anak ko. I am a single parent at alam
ko yung sakit na nadarama ni Alisa nang makita niya kung paano masaktan ang anak niya. Huminga siya ng malalim at muli ay yumuko ng kakaunti. That's all, sir. Excuse me. Sa sinabi ng sekretarya ko ay mas lalo akong napaisip. Maski sa meeting with my investors ay hindi ako ganong nakapag-isip ng maayos. Marahil ay dahil sa nakukonsensya ako marahil. Gustuhin ko man napuntahan ng girlfriend ko ay baka may ginagawa pa siya. She's a career woman and I do understand it. Hindi ko na malaya na minamaneho ko na pala ang sasakyan ko pauwi ng bahay nila Alisa. Hindi ko alam, naguguluhan na ako. Ang gusto ko na lang ay makalma ang nakukonsensya kong puso. Tila naman ay naghurumintado ang puso ko nang makitang may tao sa loob. Nakauwi na ba sila? Ayos na kaya ang bata? Hindi naman ako ganong kawalang hiya para hindi isipin yung nangyari kagabi. Stress lang ako. Hindi ko nais masigawan yung bata. Pero ang naabutan ko lang ay si Alisa na nasa kwarto at nag-aayos ng mga damit na ilalagay niya sa bag. Hindi pa ba nakakauwi si Blaze? Alam niya na narito ako sa tabi ng pinto, pero hindi niya ako tinapunan ng tingin. Basa pa ang kanyang buhok at namumula pa ang kanyang mga mata. Ako nang bumasag sa aming katahimikan. How is the kid? Medyo utal na tanong ko. Buhay pa, hindi katulad ng gusto mo. Walang buhay ang tono niya. Pero ramdam ko ang galit sa puso niya. Nakaramdam ako sa unang pagkakataon ng takot at galit ng sabay sa unang beses. Do you think that I want my son dead? Inis na sabi ko. Bakit? Hindi ba yun naman ang matagal mo nang gusto? Nakita ko na naiyak na naman siya. Inis akong umalis sa silid na yun. I went to the kitchen at naghanap ng malamig na maiinom. Inisang lagok ko ang nasa baso. Nakita ko naman na sinundan na ako ni Alisa. Mas kalmado na siya ngayon. Umupo siya sa harap ng dining table. The way she looks at me, alam ko na may gusto siyang sabihin sa akin. Kaya naman ako na nagkusang loob na umupo sa harapan niya. She looks like she decided something now at ngayon na ang tamang oras para sabihin niya ito. Blake, pumapayag na ako na makipaghiwalay sa'yo. Sabi niya sa akin ng diretsahan. She never holds anymore. Sa tagal ng pagsasama namin sa iisang bubong na to. Sa loob ng mahabang panahon ay ito yung mga salitang nais kong sabihin niya. I want her to let me go. I want her to sign the divorce paper. Really? Do you hear what you are saying? Panigurado ko sa kanya. Muli ay tumango siya. But the next thing she had said is more expected. May kondisyon ako, Blake. Anong kondisyon? Anya. Gusto niya bang magkunwari ako na mahal ko siya? Pera o yaman? Gusto ko nang marinig. Kating-kati na akong makawala sa kasal na to. What kind of condition? Tanong ko. Iparamdam mo kay Blaze ang pagmamahal ng isang ama. Bago ka man namin iwan, ay pabaunan mo siya ng masayang alaala. Ako nang nagmamakaawa. Alam ko na kinapuputan mo kami. Pero pwede bang ako na lang? Pwede bang isang tabi mo muna yung galit mo? Maari ba na maranasan ni Blaze lahat yon? Kahit sa loob lang ng 2 buwan? Bumuntong hininga ako sa kanya. Saka pumayag. Episode 5, Decisions. Alisa Macalas. Sabi ng karamihan, lahat ng bagay ay may hangganan. Nauupos din ang kandila tulad ng puso ko. Pagod na yung puso ko. Nais na nitong magpahinga. Nais ko nang lumaya sa ginawa kong tanikala. Nais ko nang palayain ang sarili ko. Tama na yung 5 taon. Tama yung sinabi ni Marcel na dapat ay matagal pa lang ay sinukuan ko na si Blake San dahil obvious pa sa obvious na may mahal na siyang iba. Hindi ko na dapat ipinagpatuloy ang laban na to. Una pa lang talaga ay talo na ako. Noong makita ko na nagkakaganon ang anak ko ay doon ako labis na natakot. Para akong sinampal. Para matauhan. Parang sinabi sa akin na, "Huy, gising. Ayan na." Oh, kitang-kita sa camera sa harap mo mismo yung consequences ng pag-i-stay namin sa buhay niya ni Blake San at sa wakas pumayag na ako na pirmahan ang divorce paper na matagal ng panahon kong inaayawan. Nitingnan ay hindi ko ginagawa. Kasi all this time, umasa ako
na mayroon pang pag-asa pang magbago ang lahat. That maybe there are still ways to alter the destiny. I know, I sound so hopeless and damn martyr. Kasama ko si Sak ngayon. Mabuti at mayroon akong gwapo at maasahang boy best friend na nandito para sa tabi ko. Kalaro niya ang gising na anak ko, nakakatuwa. At matigla na ulit siya. Parang hindi nangyari yung kahapon. Ayaw ko nang makita yung nangyari kahapon at baka ikamatay ko ng maaga. Ang asawa napapalitan pero ang anak, nag-iisa lang yan na iniluwal ko bilang laman at dugo at hindi na ako magiging makasarili. Sinampal na ako ng katotohanan. All this time, I thought I am walking on the right path with the right decisions but I am just being selfish without knowing. Sak, kain muna kayo at huwag mo masyadong pagurin yang si Blaze. Saway ko sa dalawa. Nang mabutan ko silang nagkikilitian sa hospital bed. Nasa private room kami na ako mismo ang gumastos dahil kung iiwan ko man si Blake, wala kaming hahabulin sa kanya na singkong duling. Enjoy kami nitong si Buddy at namimiss namin ang isa't isa. Right, Buddy? Tanong pa ng lokong Sak sa anak ko na magiliw na tumango. Hawak niya mga favorite niyang Pokemon collection. Ganyan ang anak ko na labis na spoiled sa ninong Sak niya. Sak is a smart, handsome, ladies man. He is a package in short and summary. Nasa kanya na halos ang lahat. Second crush ko siya nung nasa college pa kami. Sadyang naniniwala lang talaga akong sa friend code. Sak is a brother figure for me. Tito, sa inyo na ba kami uuwi ni Mama? Tanong ng anak ko na may pilyong ngiti. Nagkasundo na naman yung dalawang kulukoy. Madalas akong asarin ni Sak noon na gusto niya akong ligawan. Ako naman ay nakikisakay lang sa biro niya. Hindi ko sineseryoso kasi sinungaba naman ako. Hindi ako maganda at mayaman tulad ng mga babaeng inihahain ng sarili nila kay Sak. At isa pa, sa panahong yon, masyado akong nakapokus sa crush life ko kay Blake noon. Kumbaga ay sobra-sobrang fangirl ako nung. Bulag na bulag talaga ako sa kanya, halata naman. Kapag pumayag mama mo, Buddy, bakit hindi? Ngisipan ni Sak na ikinapula ng pisngi ko. Kolokoy as ever. Nako, kayong magninong ha, tigilan nyo ako. Lumalamig na itong binaon kong white pasta at fried chicken. Sabay bukas ko sa bauna na dinala ko. Matapos ng agreement namin ni Blake. Kaninang nasa bahay ako para mag-ayos ng gamit kanina ay umalis ako. At umalis na rin siya dahilan para isipin ko na tama lang ang ginagawa ko, na tama lang ang desisyon ko. Iiwan na namin ang bahay na yon. Bahay na saksi kung gaano kalamig yung pagsasama ng pamilyang pilit kong hinahawakan. Now I learned that our marriage is hopeless case. Yes, chicken! Sigaw ng dalawa na excited nagsandok ng kanya-kanyang pagkain. Mukhang mag-ama yung dalawa at nagpapasalamat ako kasi yung kakulangan ng ama na hindi kayang ibigay ni Blake ay napupunan ni Sak. Sabay silang kumagat sa manok at umugong ang ungol nila sa salo ng tunog ng malutong na balat ng manok. Ako naman ay natawa sa kakulitan nilang taglay. Matapos nilang kumain ay niligpit ko na yung mga container. Si Sak ang nagpresenta na patulugin ang batang makulit. Nang masiguro naming tulog na ang anak ko, ay lumabas kami ni Sak papunta sa isang coffee shop na katabi ng ospital. Anong desisyon mo niyan, Al? Tanong ni Sak matapos iabot sa akin ang bench size na kape. Thanks, sabi ko bago siya sagutin sa kanyang katanungan. We created an agreement, Sak. Sabi ko sa kanya na may seryosong tingin. Agreement, wag mong sabihin na babalikan mo pa yung gago na yun, Alisa. Hindi na siya magbabago. Hindi na siya maganda sa buhay niyong mag-ina. Set your life free away from that jerk, Alisa. It is for your own good at para sa anak mo. Suggestion ng lalaki na tila nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Kaya kaibigan ko ito gwapo na, maalaga pa. Kaya nag-come up ako sa isang decision, Sak. Ito nga, ipapaliwanag ko na kunwari, biro ko pa bago muling ipagpatuloy ang sasabihin ko. I agreed na pipirmahan ko yung divorce paper para sa aming dalawa kung ipaparanas niya sa anak namin ang isang pakiramdam ng pagmamahal ng ama.
Kahit yun na lang, gusto ko lang na may masayang alaala ang ibigay niya kay Blaze. Pagkatapos nun, aalis na kami. Wala kaming iiwan ni isang baka sa buhay ni Blake. Nang magsimula ng tumulo ang luha ko ay niyakap ako ni Zack. Nasa mukha niya na masaya siya sa gagawin kong desisyon. At alam ko na tama lang na bumitaw na ako. Sinamahan ako ni Zack na bumalik sa hospital room bago siya umuwi. He insisted na samahan kami but I refused. Sobra-sobra na ang ginawa kong pang-istorbo roon sa tao. Nagpaalam na siya nung makarating kami sa pinto. Ako naman ay tinabihan ang anak ko sa kama. Malaki naman kasi ito. Mahimbing ang tulog ng anak ko at ipinapangako ko na ibibigay ko na yung mas higit na buhay kaysa kumpletong pamilya. Doesn't mean complete, may assurance na ang happiness. Kinabukasan ay na-discharge na kami mula sa ospital. Sa Martes ko na papapasukin sa eskwelahan ang anak ko. Hindi pa rin ako confident. Ngayon nga ay nandito muli si Zack para sunduin kami. Nagdadalawang isip pa nga ako. Sa totoo lang, nagdadalawang isip kung uuwi pa ba ako sa bahay ni Blake. May agreement kami pero natatakot akong madisappoint muli at hindi niya gawin ang usapan naming dalawa. At kung sakali na hindi niya i-honor ang usapan namin, I'd rather leave him at isama ko na si Blaze palayo sa ama niya. Wala na akong balak na mag-stay pa kaming mag-ina niya sa buhay niya. Mabuti na tinulungan akong mag-impake ng mga damit at kaunting gamit ni Zack dito sa hospital room. Wala si Marcel at hirap na ito dahil malaki ng tiyan niya mula sa pagbubuntis. Ang nakakagulat lang ay ang pagsundo sa amin ni Blake dito sa hospital. May dala pa siyang mga prutas. Nilapitan naman siya ni Zack. Ramdam ko pa ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Napapakagat-labi na lang ako sa kaba. I know Zack when it comes to me. He's like an overprotective brother. While nagtataka naman ako sa nakapintang emosyon ni Blake ngayon. Pare, may dala akong kotse. Ihatid ko ang mag-ina mo. You might be busy. I can handle this. Pagkukusa ni Zack kung sabihin kay Blake na may madilim na tingin. I am not busy kaya narito ako. May dala rin akong kotse. At ikaw na nagsabi, pamilya ko. So ako nang bahala sa kanila. At huwag mo akong tawaging pre. Hindi kita kaano-ano. Bulalas ng lalaki. I pressed for a second sa inakto ni Blake. What is wrong with him? Mukhang napipiko na naman yata si Zack na usually ay lagi lang chill o kalmado. Igago ka pala eh. Bakit hindi ka na lang bumalik sa girlfriend mong kabit? Akma pang magsusuntukan ang dalawa nang awatin ko sila. Nakakahiya sa nurse at doktor na narito sa silid. And really, sa harap ng bata pa talaga. Kung pwede ko lang silang ibaon sa lupa. Iginaya ko na sila papalabas. Napapahilot sentido ako sa dalawang ito. At bakit nga ba nandito si Blake? He is supposedly on his office right now. O baka dahil sa usapan namin, masyado naman siyang halatang excited na siyang makipaghiwalay. Nasa labas kami ng ospital, sa parking lot. Bitbit na ni Zack ang traveling bag na may laman na damit at gamit ni Blaze. Seryoso at napakatahimik ng atmosphere. Yung awkward ba? I'm just here to fulfill the agreement, nothing more. Ani Blake bilang pamumula. Ngayon ay pansin ko na nakakaswa lang siya na damit na mas bumagay sa kanya. Lagi kasing naka-formal ata ito kung makikita mo. Pwede naman sa ibang araw, bakit? Natatakot ka bang hindi na ipagpatuloy ni Alisa ang pakikipag-divorce sa'yo? Huwag kang mag-alala. Natauhan na yang mag-ina mo. Isang araw, gigising ka na lang na wala na sila at nasa mas nararapat na tao na. Pag-uudyok ni Zack, akma ako magsasalita nang maanghang siyang sinabihan ni Blake. Igago ka pala eh. Sino ka ba sa buhay nila? Isang asong naghihintay ng tira-tira? Kawawa ka naman pala. Tila nagpanting ang tenga ko. Ako? Isang hamak na tira-tira? Hindi ko maiwasan na masaktan sa sinabi niya. Wala siyang kasing taranta. Zack, let's go. Ani ko sa disappointed na boses. Mukhang hindi pa makapaniwala si Blake sa sinabi ko. What an insensitive jerk. What? May dala rin akong kotse. Kaya ko kayong ihatid sa bahay. Hindi sa bahay mo, Blake. Hindi kami pupunta sa bahay mo. Episode 6. The Test. Alisa magkalas. Nasa kotse na kaming tatlo at si Blaze ay nasa backseat habang nanonood ng Cocomelon sa YouTube.
Mabuti na rin yun, ayaw ko naman na masobrahan ito sa pag-aaral niya. I am not the kind of mother na ipipressure ang anak sa ACADS. As much as possible ay balance lang sana. Namana niya rin ang talino ng mga Perer. A very gifted genes. Lahat ng kapatid ni Blake ay sikat at kilala dahil sa talent, itsura at katanyagan. And even my child is so young. Nakikitaan ko na ito ng kakaibang talino. Pasipol-sipol na kumakanta si Zach sa driver's seat. He looks so happy na makita niya kung paano parang bulkan na sumabog. Yung asawa ko sa sinabi ko kanina. Masyado ka naman atang happy, Zach. Sarcastic ko na sambit ko sa binata. He just chuckled while showing his million-peso worth of smile. I just want to remember how savage you are to your husband. Sana may camera ako noon, ano? Sabay bulaho nito, malakas na tawa. Hindi ko tuloy maiwasan na hindi sabayan ito sa pagtawa. Although nakukonsensya ako sa ginawa ko kay Blake, I tried not to show. Tama na yung marurupok kong sandali. There is always a room for changes, right? Ewan ko sa'yo, Zach. Bilisan na lang natin. Excited na si Mama. Alam niya na doon tayo uuwi ngayon. Aasikasuin ko pa rin ang mga business ko. Mando ko sa lalaki. Loko-loko naman tong sumaludo. Yes, ma'am. Napakakulit. Hindi nga umabot ng kalahating oras ay nasa pamilyar na barangay na ako. A local barangay, just a few block at nasa harapan ako ng bahay ng matanda. Pinagawa pa ito ng lolo ko na ex-kapitan ng barangay noon. Noon pang binata ito, just simply looking on my hometown gives me chill. Ang dami kong memories dito. Nang ako'y magkamalay sa mundo hanggang sa magdalaga ay nandito na ako. Just a single story house na ni-renovate na ng ilang ulit para hindi magmukhang luma. The gate is not that high, just enough high para makita na may mga halaman at hardin sa likod ng bakod. My mom loves planting, especially ang mga makukulay nitong orchids. A simple loki plantita. Karamihan ay flowering at ornamental plants sa harapan ng bahay, while gulay naman sa likod kung saan magkatulong kaming gumawa ng urban garden dahil halos simentado na. This is home and this is the warmth of home. Tila malapit ko nang makalimutan ang init ng isang tunay na pamilya. I am so drawn with the idea of a complete family. Forgetting na galing ako sa isang solo parent. And yet, hindi ko ramdam na may kulang. May iilang pagkakataon. But my mother kept me warm. Papasok ka ba sa loob, Zach? Tanong ko sa lalaking tumutulong na magbaba ng gamit namin. I already have some of my clothes. At mabuti na lang, konti na lang ay ako na ang lilimot sa usapan naming dalawa ni Blake at lalayo na ako. Bahala siyang pumirma sa divorce paper naming mag-isa. As much as I want to, ay may meeting pa ako sa kumpanya. Pero guess what? Pambibiting niya sa sasabihin niya. Ano ba yan? May pakliphang pa na nalaman? Natatawa ng sabi ko. 3 araw na lang ay piyesta na rito, remember? Miss mo na bang magperya? Para namang literal na namilog ang mata ko sa saya. Excuse me, walang edad para sa perya, ano? Miss ko nang mag-cotton candy, maglaro at sumakay ng mga rides, pati mga street food. Yun lang, masaya na ako. Hindi naman ako masyadong mataas na tao para maghangad ng sobra. Simple things are much worth on smiling. Kasi, simple lang ako na tao. Mababaw lang ang kaligayahan ko. Sige, sayang wala si Marcel. Natatandaan mo pa ba yung una ko kayong sinama sa perya? Aayaw-ayaw pa kayo. Noong pumasok naman kayo, ayaw nyo naman ang umalis. Palibhasa. Ay anak, Eke at Star City kayo. He just chuckled tapos ay pumasok rin na kami sa bahay. Sinalubong agad kami ni Mama na may suot pa na apron. Siyempre, nagmano kaming 3. Iho, salamat sa paghatid dito sa dalawa ha. Tara sa loob at kumain ka na muna. Pag-aya ni Mama kay Zach. Kamot ulo naman yung isa, palibasa, ay may lakad. Pero paborito ni Zach ang luto ni Mama. I can feel him being torn. Naku tita, may trabaho pa po ako sa opisina eh. Bawi na lang po ako. Pabirong sumimangot si Mama. Hay nakong bata ka. O siya, magbaong ka na lang at may Tupperware naman ako dyan. Ay talagang patatalo ni Mama. O walang taka si Loco. Wala naman nagawa si Zach kung hindi magpatianod para pumasok sa loob ng bahay.
Makikita ang malinis na sala, malamig sa mata ang cream na kulay ng pintura sa pader. May cabinet kung saan may mga display ng miniature na angel at flat screen na TV sa harap ng sofa set kung nasaan nandun si Lolo. Lolo, excited na tumakbo ang anak ko sa lolo kapitan niya. Palibasa ay spoiled ang bata kay Lolo. Nandito na pala ang pogi kong apo. Kiss mo nga si Lolo at masunuri naman na humalik sa pisngi si Blaze sa lolo niya. Sabay naman kaming lumapit ni Sak at kay Lolo at nagmano rin. Kaawaan kayo, mabuti at tanghalian na. Sakto iho Sak, pumarito ka na at kumain. Bawal tumanggi. Ipapabarangay kita. Wala, no choice ka na talaga kaibigan. Napakamot na lang ito ng ulo at tumawag sa opisina niya. Masaya naman kaming nagsalo-salo sa masarap na tanghalian na iniluto ni Mama. Hindi talaga nakapalag sa akin yung kari-kari. Ang dalawa naman na kulokoy na si Blaze at Sak ay yung sinigang na hipon at lechong paksiw ang tinirada. Tuwang-tuwa naman si Mama at Lolo. Ngayon na nga lang daw naging maingay ang hapag. 6 PM mamaya punta na ako rito ha. Video call na lang natin si Marcel para mainggit. Pilyo na sabi ni Sak. Buwisit ka kamo. Susumbong kita ha. Banta ko sa kanya. Tawa lang siya na parang ewan. Meron talagang something kay Sak na mapapangiti ka na lang sa kakulitan nito. Effortless talaga ang pagiging happy pill nito sa amin. Pumasok na ako sa kwarto at hinilamusan muna ang anak ko bago muna pinagsiesta. Mukhang nabusog ang bata at agaran ng nakatulog. Mabuti at komportable na ito. Ako naman ay hindi maiwasan na tingnan ang silid na to. Nakakamiss maging dalaga. Yung pakiramdam na accounting lang at mga piling major subject ko na klase lang ang stress sa buhay ko. Imagine, crush life lang mayroon ako. Hindi ko man lang natikman ang buhay ng isang magnobyo at nobya. Diretso sa pag-aasawa na agad. Binuksan ko pa yung drawer ko. Nandito pa yung mga fan art ko kay Blake San. Noon na sobrang baliw na baliw ako sa lalaking yon. May mga pinaprame pa akong picture niya na pinagkagastusan ko pa. Nandito rin sa kwarto yung wedding photo na pilit pa itong nakangiti. Himala nga at meron pa kaming ganito. Ayaw niya kasing makita ang mga remnants ng kasal naming dalawa. Nasisira lang daw ang mood niya. Naala niya lang daw niya yung araw na itinali siya sa babaeng hindi naman niya mahal. Walang iba kundi ako. Pumasok si Mama sa kwarto. Tara anak, pag-usapan natin yan. Nasa likod bahay ng lolo mo. Ito na yung moment of truth. Kahit hindi ako marunong magsinungaling, may tao talagang kaunting galaw ko, basa na nila kung masaya o may itinatago ka akong problema. Naalala ko pa yung mahal namin na case study na napakagastos. Gusto kong dumiskarte noon. Maraming bayarin si Mama. Pero nalaman din ni Mama na may gastusin ako. Pumunta ako sa likod ng bahay. Mahangin doon at kita naman agad ang maayos na hardin ng mga gulay. Sa upuan na nakapabilog sa lamesa ay pumusto na ako. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa sa dalawa. Sinabi ko na sa kanila na may mababang boses na. Ma, Lolo, gusto ko na pong makipaghiwalay kay Blake. Literal akong pumikit. Inasahan ko na papagalitan ako ni Lolo dahil siya yung unang tao na itinulak ang kasal namin ni Blake. Alam mo ba, Alisa, apo, kung maibabalik ko lang ang oras, mas gustuin ko na hayaan kang maging single mother at hanapin kung saan ka talaga sasaya. Sabi ni Lolo, hindi ko maiwasan na maluha. Lolo naman, hindi ko maiwasan na hindi maiyak. I am too scared to disappoint my lolo na napakarami niyang isinakripisyo at ginawa para lamang panagutan ako ni Blake San. Kaya naman pigil na pigil din akong makipaghiwalay. Alam ko nang pagod ka nang ipaglaban ang kasal mo, apo. Sa laban mong ito, suportado ka namin. Hindi magiging kabawasan ang lalaki na yun. Nakadama ako ng yakap sa ina at lolo ko. Tila lahat ng bigat na mayroon sa aking dibdib ay unti-unti na nangang gumaan. My fear fades away at saka na akong umiti. Kaya ko naman eh. Kakayanin ko na wala si Blake sa buhay ko. Basta, nandyan ang pamilya ko, ang mga kaibigan ko at syempre ang anak ko.
Kakayanin ko lahat. Sasaya ako because I realize na hindi lang naman siya ang center ng happiness ko. After ng heart-to-heart talk namin nila mama at lolo, ay naghanda kami ng merienda. Iniwan namin si lolo na nagdidilig na sa gulayan namin. Bago pa man na maglaro sa tablet ng Candy Crush Saga, si Blake, si mama ay nagluto ng paborito namin na bilo-bilo at ako ang nagprito ng maruyang saging. Aking kinuhanan ng larawan ang mga ito nang naka-plating na at saka ko ito ipinost sa IG at MyD ko sa social media account. Agad namang napakomment ang dalawang kaibigan ko. Sakto ang dawin ako, yam, si Sak na may emoji pa ng nagugutom. Mag-aalasin ko na rin kaya siguro palabas na ito ng opisina. Ang daya, gusto ko rin yan. Miss ko ng luto ni tita. I am craving na tuloy. Si Marcel na may paiyak-iyak pa na emoji. Maniwala kayo sa hindi ay madalas tumambay ang dalawa na yan nung college kami. Kay mama naman spoiled ang dalawang ito sa home cooking at merienda nito. Nag-reply naman ako sa comment ni Marcel. Pabili ka na lang sa asawa mo. Bawal ka pa bumiyahe buntis. Natawa naman ako nang angry react siya sa comment ko. Nag-reply din ako sa comment ni Sak sa akin. Ingat ka sa biyahe, Sak. Of course, uwian ko pang mag-ina ko. Napamura ako ng loki sa kalokohan ng lalaking ito sa social media. Highs, pero tila tumalon ang puso ko nang mag-pop up ang isang notification na may nag-angry react sa comment ni Sak. Ang pangalan ay Blake San Ferrer, pero agad din nabura yung notification. Wala pang seconds talaga. Baka dami lang kasi, imposible talaga. Napabaling naman ako nang bumukas ang pinto ng kwarto ko at nilabas ang pupungas-pungas na bagong gising kong anak. Agad ko itong dinala sa hapag at saka na pinagmerienda. Wow! As expected ay masaganang kumain ng bata. Bigla namang tumunog ang messenger ng phone ko. Si Blake ang nag-message request since hindi kami friends. Matagal na at ang alam ko pa nga ay nakablock ako sa kanya dati pa. Go home, Alisa. Don't test my fucking patience. Episode 7. Besides me. Alisa Magkalas. What's wrong with this guy? I can't believe what I am seeing or reading first this kind of message. Hindi si Blake San ang tipo ng lalaki mag-PM or private message sa akin ng ganito until I analyze everything and actually felt disappointment again, like the usual disappointment. Of course, Alisa, takot siyang matali sa akin kahit naiwan ko siya. He is married at habang nasa akin ang titulo at papel na katunayang kasal kami, the name Alisa will forever always be his darkest secret. I just found myself typing back on his message after thinking deeply. I will, but not now. We have an agreement after all. Right? After all, he is my greatest downfall. I deserve to be happy. He deserved to be freed. Ang tagal na naming pinahirapan ang sarili namin sa totoo lang. He is excited and too enthusiastic to regain his dream. Habang ako, pakiramdam ko, ay manganga pa muna ako sa dilim. I know that I will be stumbled by lots of hesitations and regrets gonna come afterwards. Yet, I know it will worth it after getting out of the dark path. Hinayaan ko na munang magpahinga ang sarili ko. Hahayaan ko na muna sa loob ng 1 linggo ay magpahinga yung isip ko. Then after a week, I will face him again and to do my part to the agreement. Para ito sa ikabubuti ng anak ko. I am doing this for genuine purpose. I just want Bless to feel a fatherly love. Nang sa ganon na magkaroon na ng pamilya ang anak ko someday. He knows how to cherish his family. Maging mabuti man lang si Blake kahit sa mumunting alaala ng anak namin. And after that, I will have no regrets leaving him. I believe this is for greater purpose. I will rest my case on that. Matapos ang maganang pagkain ng anak ko sa kanyang merienda ay hinugasan ko na ang mga pinagkainan. Itinabi ang ilang natira sa rep para hindi masira. Nagtira na lang ako ng tamang dami para may makain si Sak pagdating niya. Nagpapahinga si inay sa kwarto niya while lolo goes on his amigo. Iwan ko doon kay lolo at napakagala kaya malakas pa yun kasi
hindi puro higa at napipirmi sa bahay. He still loved doing his passion even before. Hindi nga nagtagal ay natunugan ko na nasa labas na ang sasakyan ni Zach. Ako na nagbukas ng gate para makapasok muna siya. 7 na kami aalis para hindi mainit at saktong marami ng tao. Iba kasi ang ambience ng perya kapag maraming tao, hindi ba? Nasaan ang merienda ko? Aba, akala mo talaga may pinatabi eh. Ano? Pabiro ko naman siyang inirapan at sinabing, "Excited much, senyorito?" Humagalpak lang ng tawa ang loko at saka na sumunod sa akin sa kusina. Nag-peace bro pa ang magninong. Ako na ang naghapag ng kakainin ni Zach. He moaned while chewing his food. Sana laging may ganito. Inirapan ko naman siya at napamewang nang wala sa oras. Nako, at sa yaman mo na yan, kahit na mag-hire ka ng personal chef mo ay kaya mo. I was not joking. Nang sabihin ko yun kay Zach, Zach might looks down to earth or simply humble, pero alam ko kung gaano kayaman at ka-impluensya siya ng kanyang angkan. I once visited their mansion at halos maligaw ako sa laki nito. He owned lots of establishment and properties around the world, and they have also political involvement sa Pilipinas. Kung tutuusin ay halos magkasing tire lang sila ng mga perer at hindi yun halata dahil kung makahigop ng sabaw na ginataan ang lalaki ay parang bata ito na iwan. Nanonood muna kami ng pelikula. As usual ay Disney movies. Matapos ang pinapanood namin ay naligo na kami ng anak ko at nakapagbihis na rin. Habang nagsusuklay ako rito sa kwarto ay nagring ang aking cellphone. "Buntis, napatawag ka." Wala nang introduction at agad nabungad ko sa tawag niya. I can hear her frustrated groan on the other line. Nadulas ang hinayupak na Zach. "Pupunta raw kayo sa perya at gagala. Ang sama-sama nyo talaga eh, no? Kung kailan ba naman ako hindi pwede at saka kayo na timing na aalis without the presence of the forever reigning Queen Bee?" Ang sakit sa tenga ng sigaw nitong si Marcel. Pang naka-loudspeaker ang phone ko kahit nakahina na nga volume. "Kalma ka nga lang eh, nagkataon na piyesta ngayon at kabuwanan mo. Alangan naman na isama ka namin. At ngayon na ding buwan, inaasahan ang panganganak mo. At saka ipapasya lang namin ang inaanak nyo ni Zach." Natatawa na lang talaga ako. Sensitive din kasi ang pagbubuntis ng babaeng ito. "Fine, basta may utang kayong gala sa akin." Pero maya-maya ay bigla itong tumili. "O baka naman loki kayong nagdi-date. Kayong dalawa ni Zach. Ikaw, bruha ka ha?" Napakabilis si Marcel na parang sinipang baboy sa pagtili. Kabuisit, napakatining ng boses. Ano-ano na naman ang naglalaro sa utak mo, Marcel? Kaibigan lang si Zach. Huwag na nating haluan ng mali siya yung kabutihan ng tao. Kasi binata pa si Zach. Ako, wala na ako yung pagmamalaki, ano? May anak na ako. Kung sakali man lang ha, if ever lang, ayaw kong madungisan ang pangalan at pagkakaibigan namin ni Zach. I don't want him to settle for the less. Yes, I am a lesser. I can hear her loud sigh on the other line. Kung bakit ba naman kasi napaka-torpid niyan at napaka-dense mo. Talagang magkakaligawan mga nararamdaman nyo at wala namang masama kung magbukas muli ang puso mo, Alisa. Soon to be, dalaga ka na rin naman. Lahat ng pagkakataon at grasya, i-grab mo na. Hanapin mo na yung lalaking i-cheres ka. Dumipinsa naman ako. Need ko ng time sa ganyan. Gusto kong tutukan muna ng buong atensyon ang anak ko. At ikaw, buntis, ay kumain ka na ng hapunan at lalarga na kami papuntang peryahan. Naghihintay na malamang yung magninong sa sala. Agad naman siyang napatili sa inis. Nakakaingit talaga. Kumain sa street food dyan sa suki natin. Sige, ibababa ko na to, Marcel. Ingat ka dyan ha. Balitaan mo kami kapag lumabas na ang panganay mo. Paalala ko sa kanya. Ibinaba ko na ang tawag at saka ko pinasadahan ulit ang aking ayos. Fitted jeans, shirt na printed at naka-messy band ang buhok ko. Nag-apply na ako ng makeup since wala naman dito si Blake para pigilan ako sa pag-ayos ng aking sarili. Lumabas na ako sa kwarto at nabutan ko ang dalawang magninong na kapwa nakahalokip-kip at bakas ang inip na expression sa kanilang mga mukha. "Ma'am, ang tagal mo po." Ang anak ko na nakanguso na. I can't help but to chuckle at kurutin ang pisngi niya sa kakyutan ng anak ko. Itinaasan lang ako ng kilay ni Zach at saka inis na sumimangot. Napakamainipin pa naman niya.
Ako naman syempre ay binigyan sila ng explanation. Ang ninang mong Marcel kasi nakipagtsikahan muna. Kaya natagalan ako. At mas matatagalan pa ako kung lukot-lukot pa rin ang mga mukha nyo. Larga na tayo at baka dumami na masyado ang mga tao. Hindi na kami sumakay sa kotse since it is only walking distance. Kalat ng dilim sa buong lugar and the cold weather of the night made my decision right na magdala ako ng jacket para sa aming tatlo. Nakabuskas na ang ilaw sa daan kaya hindi nakakatakot maglakad. May mga kasabayan din kami sa paglalakad. Different ages and relationship. May mga magjowa na magkasama, magtropa, magbestie, mga magulang at iba pa. Kapwa mga excited papunta sa kilalang peryahan. Mabuti marami akong barya para mamaya yung game sa perya na itatapon, yung barya para sa makakakuha ng prize. I know naman na kaya kong bilhin ang mga ganong bagay. Pero ibang saya kapag nakukuha mo sila through pure luck. Pagdating namin ay agad sumalubong ang matao at maingay na lugar. I have no time to visit this place. Noong naging sumpa ko na si Blake San sa buhay ko, I almost forgot the happiness of this place. At saka ko na lamang na-realize that I wasted so much time chasing the wrong guy. I wasted so much time. Ma'am, I want to ride there. Turo ng anak ko sa carousel o chubibo. Okay naman at hindi lang kami makakasakay sa mga extreme rides dito at kasama ko ang anak ko. Sumakay kaming dalawa ni Blaze habang kumukuha ng picture si Zach. Zach might not notice but he is gaining attention from girls and gays na narito. Hindi ko naman sila masisisi. Everyone can be captivated with Zach's charms and physics. Just simple looking on his height na 6'1", which is very towering in Filipino. He got that broad shoulder since he likes extreme sports too. White skin complexion and his gorgeous face. Ang swerte naman ni ate sa asawa niya. Ang pogi. True, mamu. Magpapasana all ka na lang to the moon and back. Kuya, paisa. Napapailing na lang ako na nakangiti. Naglakad-lakad na kami at sinubukan ang ilang mga booths dito. We got prizes too like this Pikachu stuffed toy na hawak ngayon ng anak ko. Nakuha dahil sa baril-barilan na booth kanina. It's already 8:45 at nagbabalak na rin kaming umuwi maya-maya. We just sit a vacant table near sort of food booths. Kinakain ng anak ko ang shawarma niya at mayroon itong choco drink. We forgot to eat dinner so we order rice meal para mabusog kami ni Zach. Ang dami nga naming in-order since halimaw ang alaga sa tiyan ng lalaking kasama ko. Sisig, liempo, may ramen, street foods, mango float at iba pa. The food tastes satisfying naman at after that ay naglakad na kami pabalik. Half away ay nakatulog na ang anak ko na buhat-buhat ng ninong nating si Zach. I can't help but to silently thank Zach from being on my side. I wish that he finds what can make him happy. He deserves it. After all, napakabuting lalaki, kaibigan, at karamay. Nagtataka na nga lang ako kung bakit wala pang babae ang nakasungkit sa puso niya. Pinapasok ko na si Zach sa loob. Inhiga na namin ang bata na sa kama bago ko ito ihatid sa labas. Lumalalim na ang gabi and he need to drive back to his penthouse. Thanks for the wonderful night, anya habang bakas ang ngiti sa labi at mata niya. Thanks to Zach, maraming salamat. Ingat ka sa pagmamaniho mo. Siyempre, mamahalin mo pa ako. Hindi ko na lang siya narinig sa huling sinabi nito at bumalik na ako sa loob. Episode 8. Alisa magkalas. Tulad nga ng inaasahan ay narelax naman ang pagkatao ko sa loob ng isang linggo. Being with my family made it a lot better para akong cellphone na na-fully charged dahil sa kanila. Hindi naman nagminti sa pagdalaw at pag-alalay sa akin. Si Zach, he is busy person and handling his own corporation. Pero hindi ko mawari at lagi niya kaming pinaglalaanan ng oras at panahon. It also makes my son less lonely. Kaya naman nagpapasalamat ako sa kabutihan niya. Linggo nga ngayon at katatapos lang naming magsimba. Nakaalis na si Zach since he got a business meeting at paalis na siya ngayon papuntang Japan. Ako naman ay sinimula ng ayusin ang mga gamit namin ng anak ko. Kaunti lang sapagkat 2 buwan lang naman ang itatagal ko
na lang sa poder ni Blake San. Kaunting tiis na lang. Sana wag nang rumupok ang puso ko. I also talked to my son about this thing, about the divorce, separation, and the agreement. Ayaw ko lang magsinungaling sa anak ko. He is smart at hindi manhid ang anak ko sa kung anong pinagdadaanan namin, and it made me relieve na naiintindihan niya ito. I am blessed with a smart and wonderful son. He is my best decision. My son is my best decision. Kinuha ko na yung bag na lalagyan namin ng gamit. Kinuha ko na yung kotse ko at saka na ako nagpaalam kay lolo at mama. Parting ways is the hardest part. On the way na kami pabalik sa bahay na yun, dumaan muna kami sa drive-thru para may laman ang tiyan namin ng anak ko habang nasa biyahe. We are now in front of the house. I felt the nostalgic sadness and emptiness. I can see it is a home because it is not. It wasn't and it will never be. Just a hideout for us. Walang puso ng pamilya ang bahay na to. I never felt it since we lived here for how many years that we wasted. The house is big, concrete, modernized, and dreamily. Kasama na ang sikat na subdivision sa bansa ang kinatitirikan ng bahay namin. I once became the decisional married woman who thought na magiging successful ang marriage namin ni Blake San. Na kahit hindi naman siguro edok ang kurso ko, ay baka maturuan ko ang lalaki na mahalin din ako pabalik. But regrettably, can't. I can't. Masyado akong nalunod. I can't swim back the time and change my decision. And all I can do is save the remaining time. Inalalayan ko nang bumaba ng sasakyan ang anak ko. I fixed the keys on my pocket at binuksan na ang gate. Pinasok ko na ang kotse at inilagay sa garahe. Walang guard dito sa bahay o katulong. Same old reason that he don't want another person to learn his secret. Pagkakandado ko sa gate ay pumasok na ako. Nagtataka naman ako kung bakit nasa bungad pa rin ng nakabukas na pinto ang anak ko. He looks a bit afraid and now I know why. At dahil yun kay Blake na nasa sala rin, nilapitan ko ang alanganing anak ko. Son, lapit ka sa daddy mo. Blaze is a bit hesitant, which is just normal after what happened. This is also the reason for the 2 months agreement. Ayaw ko na may mabuong trauma sa anak ko. I want to set free my son from fear that might caused by the flaming anger of his father from that incident. Ilang segundo pa bago ko sumuko ang anak ko bago lumapit sa tatay niya at nagmano rito. I look at Blake's son who is intensely looking at me like he is sending sort of signals he wants me to decode. But I just shrugged it off at saka na ako makiat pataas para ayusin ang mga gamit ko. Sana naman ay gampanan ni Blake ang usapan namin. I look at the table on my room kung saan nandoon ang framed na wedding photo namin ni Blake's son. I am smiling at the picture while I am wearing my semi-casual clothes. I remember na sa West kami kinasal. And take note na patago pa ito. On that picture, ay halatang ako lang ang masaya, while that day is the greatest nightmare on my husband's life. I sigh again at saka ko na itinaob ang larawan pasubsob. Like my feelings that I will soon to be buried, I will slowly engrave my path to forget him. I can see no reason to hold with it, when all my memories with him are pure, bitter, and agonizing. Mabilis ko nang inalis ang mga gamit namin ng anak ko sa bag ko. I open my closet at saka ko na inayos to. Nagwalis din ako ng kaunti din. I take my shower nang madama ko na tila nang lalagkit na nga ako. I change my clothes with my usual leggings and shirt. Pagbaba ko ng hagdan ay nakita ko na namang nakangiti ang anak ko at nakaupo sa lap ng daddy niya. They are watching a show at pareho silang masaya. I watch them without letting them noticing my presence. I don't want to ruin this picture perfect kind of moment. Just like me, my child is longing for this kind of thing. Hindi ako bulag para makita ko na nagnanais din ang anak ko na makadama ng pagmamahal mula sa kanyang ama. I am so happy that my son is happy right now, even though Blake is just acting for the sake of the agreement and the promised legal separation. Tumuloy nila ako sa kusina at sinimula ng maghanda ng mga makakain namin ngayon at an hour and a half pa naman before the lunch, and that is just plenty of time to prepare our food.
Walang laman ang fridge namin. Good to know na may nakalimutan ako mga supot ng goods and grocery na nasa compartment pa ng kotse ko. I walked to the garage para kunin ito. Agad din akong bumalik sa kusina to prepare our food. The dish that I am planning to cook is something less hassle na sana. Fried chicken na nagsusot na lang ako ng gulay para sa side dish. Nagsaing na ako at ng all-set na pagkain at sa hapag ay tinawag ko na sila. Blaze is smiling happily habang hawak ni Blake San ang kamay ng anak niya. I can see that Blake is doing an effort to our agreement and I do appreciate that. Masaya ko na makitang maganang kumain ang dalawa. Everyone could know na mag-ama sila just a single glimpse. Blaze is the mini Blake, no doubt, with it just the picture of them so likely. Masaya na ako na makitang kinakain na rin ni Blake San ang niluto ko. I don't know if he is eating it with enjoyment or just purely acting. Pero okay lang, this is just for the sake of my son. Nothing else anymore. This is just a good show. Matapos silang kumain, ay inaya ni Blake ang anak namin na mag-swimming sila. Excited naman ang bata. I can see the pure happiness with the face of our child. I am happy too. I let them enjoy on our pool habang ako ay hinugasan sa kusina ang mga pinagkainan namin. I also clean our other rooms. Almost a week din akong wala rito so may mga alikabok na dapat nang linisin. Habang nagwawalis ako ay may tumawag naman na iwan akong bukas ang wifi ng phone ko and my preggy friend is asking for a video call. Agad ko naman itong inaccept. What happened, Kalad Karen? Bungad agad ng babae sa akin. She looks half-seated on her bed. Agad naman akong napakunot ang noo. Oh, bakit? Mukhang losyang ka na naman. Isa pa lang ang anak mo para ka nang may bahay ng isang football team. Sermon agad niya. The usual nagger. Naglilinis kasi ako ng kwarto. Alangan namang mukha akong aattend ng prom. Inasa bahay lang ako, sabi ko agad. I can see her rolling her eyes over the call. Upward na upward mo naman kasi ang katulong. Tiis-tiis ka sa ganyan. Alam mo naman kung bakit nagtatanong ka pa. Natatawa na sabi ko sa kanya. Pwes, bukas na bukas din, I need mo nang mag-makeover. Hindi naman sa pang-aano ha. Ang gwapo ng soon-to-be ex-husband mo. At least, iparamdam mo sa kanya na nasayangan man lang siya, na niiwan ka niya. Napapailing na lang ako. Malabong mangyari yun. Kung alam mo lang, Marcel, kung gaano ka-excited siya na hiwalayan ako. Pero pumayag na rin ako. Sa bahay na lang niya at magtatawag na lang ng mga beauticians sa kilalang salon and spa. Nakita ko rin sa salamin kung ano ang pinagbago ko. Hindi na nakaka-fresh, mabuti na rin at inaya ko ni Marcel. After cleaning ay naligo ulit ako. Ang sarap maligo kasi kahit naka-air condition ka, iba pa rin ang lagkit na hatid ng summer sa Pilipinas. After having a bath ay nagluto ako ng merienda ng dalawa. Nagtimpla ako ng juice at nagpalaman ng sandwich. I put ito na tray at naglakad papunta sa pool. They look enjoying each other's company. Tinuturuan ni Blake na lumangoy ang anak namin. Tinawag ko muna ang pansin nila para makipag-merienda na rin sila. Dad, am I doing great? Tanong ng anak ko while giggling. Blake smiled on my son while patting Blake's head. You are doing great, son. Mamaya, backstroke naman tayo. Then I will teach you how to ride a bike, okay? Yes, Dad. Thanks po. Bumalik na ako sa kusina at hindi maiwasan na maiyak sa tuwa. Ang sarap sa puso kahit na dahil lang ito sa isang kasunduan. Kinagabihan ay umalis sandali si Blake. I know it is because of Denise. Wala naman akong say para doon. Mabuti at maagang natulog ang anak ko dahil napagod ata sa swimming lesson niya. I don't know why someone pushed me to have a can bear on the fridge. Parang nauuhaw ako sa hindi ko alam ngayong gabi. Hindi pa hilom ang puso ko. I am not totally moved on from Blake San. There's still a stung pain whenever he is going to his real lab. Bagay na hindi ko kailanman mapupunan. And the only thing that I can do is to lessen it through drowning myself from beer. Just this night. Episode 9, Headache. Alisa Magkalas. Nagising na lang ako na masakit ang ulo ko. I really hate the feeling of hangover whenever drinking too much alcohol.
Napasobra marahil ang inom ko. As I look on the clock ay napamilog ang mata ko. Oh my gulay, sigaw ko na lang. Nakakapagtaka nga lang na wala na sa tabi ko si Blaze. Nang bumaba ako sa sala, ay saktong bumukas ang pinto at iniluwa si Blake na naka-corporate attire na. Hinatid ko na yung bata. Monoton ang boses niya. I step at nakita niya pa ako na ganito ang mukha. Wala naman pala siyang pakialam kung mukha akong losyang o bruha. Isang babae lang ang maganda sa paningin niya. Yun ay si Denise. Walang kapantay ang tingin ni Blake sa babae na yun. Para siyang diyosa on the eyes of my man. She is Aphrodite and I am a mere peasant. Ayan na naman ako. Ibinababa ko na naman ang sarili ko. Get the grip out of that matter. Iwinaksi ko ng lahat ng naiisip ko. Pupunta muna ako sa shop ko at saka na didiretso papunta kay Marcel. Nagtaka naman ako nang hawakan ni Blake ang braso ko. May kuryente akong naramdaman tulad ng unang halik namin noon, kaya agad akong napabitaw. He just looking at me with seriousness, so intense na hindi ko na nakayanan at nag-iwas na ako ng tingin. Kung hindi mo kayang uminom, don't drink, don't give me a work. Namula naman ang mukha ko. Naalala ko kagabi na lumabas ako sa kwarto dahil nasusuka ako na iwan at may nasukahan akong tao. None other than Blake. Kailan kaya ko lalamunin ng pader dahil nahihiya na ako grabe. Oh my gosh, sorry pero hindi niya na ako pinansin at dumiretso na lamang siya papunta sa opisina niya. Rito sa bahay, pagkakuha niya ng folder ay umalis na rin ito papasok sa kumpanya. Aysay, nag-ayos na rin ako ng sarili. Naligo, nagsuot ng decente na shirt na itim at pants. May Chanel akong bag na dala at saka na ako sumakay sa sarili kong kotse papunta sa aking business. Okay naman ang sale, ma'am. Musta na po si Blaze? Okay na ba yung cute na anak nyo? Tanong ni Maris na isa sa mga employee ko sa aking shop dito sa mall. Kilala nila ang anak ko dahil madalas mas gustong tumambay ng anak ko rito kaysa ang umuwi. Alam niyo naman kung bakit, hindi ba? Sa awa ng may kapal ay ayos na ang anak ko. Nakangiti na sabi ko, minabuti ko nang ayusin ang dapat ayusin dito sa trabaho bago pagbigyan ang hiling ng buntis. Mabuti pa siya, walang stress sa buhay at itsura. Isa siya sa mga kilala kong nagbuntis pero sobrang ganda pa rin. She don't believe on the word ugly partnered and on the name at all. Matapos na maisaayos at mapirmahan nga ang lahat sa aking office ay sinabihan ko na si Maris na sa dapat niyang ayusin at agad na akong dumiretso papunta sa subdivision nila Marcel. It didn't take long before I stopped my car on a big mansion. Hindi na ako magtataka. At kung ganito ang bahay ni Marcel, she's very fan of classical theme of Victorian era mansion. Parehong mayaman at kilala silang mag-asawa. Marcel's husband, Pin, is an owner of a prestigious school while Marcel herself owns a world-known company. A powerhouse couple na bonus na lang na mahal nila ang isa't isa. Dahil kakilala naman ako na nagbabantay sa gate, ay pinapasok na nila ako. I need to pass on a grand fountain on the middle facing the huge mansion na may 3 palapag. Towering and enticing, agad akong sinalubong ng buntis na nasa sala na at kasama ang mga kilalang R and beauty experts sa bansa. She is definitely serious nang sabihin niyang makeover ang gagawin namin. Finally, you are here. Nagagalak sa lubong niya sa akin. Namimilog man ang tiyan. Nang dahil sa pagbubuntis, she still look gorgeous on every way she can. Ang ganda-ganda niya talaga. Sorry, ngayon lang ako, inasikaso ko pa yung business ko. Agad kong nakita na nakahanda na ang lahat. Al, tara na, everything is on set. Now, let's start the operation. Balik Alindog version 2.0. Excited na Anya. Hindi naman ako nagkamali on her taste. We do massaging, back massage sa akin syempre. Siya naman ay sa paalang. A hairstyle, do my hair. Aminada ako na hindi alagang-alaga ang buko. Kaya labis naman ang tuwa ko nang makitang bumagay sa akin itong apple cut na buko. We also do facial face massage at nagpapalinis and nail design na rin. Nakaka-repress din ito habang inaayusan ng kilay ko ng isa sa mga makeup artist ni Marcel ay chinika naman ako ng babae.
Musta naman kayo ng asawa mo, Al? Same jerk. Nakangisi ang labi ni Marcel habang kunwari ay nakatutok ang mata niya sa hawak nitong magazine. Napapangiti at iiling-iling nila ako. Wala naman nagbago ron. Marcel, gano'n na talaga siya. Pilitan lang naman talaga siya. Nasakal lang siya sa kasal namin. Napakabait mo naman, friend. Baka lagpas langit ka na niyan. Huwag mo ngang saluhin lahat ng kasalanan. Kaninong manoy ba ang tumigas at pumasok sa'yo? Ang bumuo ng pagkakasala, alangan naman na mag-isa ka lang. Alam mo yung asawa mo, victim blaming talaga eh. Nakakagigil. Pa-victim, hindi maiwasan na rant niya. 6 na taon na rin naman na kaming nagtiis, paliwanag ko. At salamat naman at nagising ka na sa katotohanan. Date suck, yan ang rekomendasyon ko. Kinikilig na Anya. Oh gosh, she can't let out that topic. Please, let go that idea already. Nakakahiya ron sa kaibigan natin. Mabait lang si Sak at walang motibo at mali siya. Lahat ng ginagawa niya, Marcel. That's the point, no more. Sumasakit ang sentido ko sa pamimilit at pag-ship niya sa amin ni Sak. My dear Alisa, kaya nga walang jowa yung tao kasi may hinihintay siyang mag-divorce. It is nonetheless you. Ikaw ang hinihintay niya, Inday. Hindi ko na pinansin ang sinabi ni Marcel. I will just decline that idea. Pinikit ko na lang ang mga mata ko at dahil sa sobrang relax, pagka wala ng hangover at katahimikan, ay nakatulog ako. I just woke up ng bandang 5 na at hindi ko nasundo ang anak ko. Thank goodness at nasundo siya ni Blakeson. Nagpapabango siya, todo airport kumbaga. He just chatted me to inform na nasundo niya na yung bata. That way na nakahinga na ako ng maluwag. Bago ako umalis ay sinabihan ako ni Marcel, ang ganda-ganda ng makeover mo tapos hindi machi-machi sa suot mo. Take this dress and sandal. Walang pangit na aalis sa bahay. This woman, sinuot ko na yung ibinigay niya sa akin na dress. Kulay gray ito at semi-formal. Napaka-fashion trendy at nagbukha akong mas bata ngayon. We bid goodbye at sana saka na ako umuwi. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung bakit pero nakapag-relax naman nang makauwi na ako ng tuluyan at nakita ko na nag-i-enjoy ang mag-ama na naglalaro ng video games sa sala. Blakeson Ferrer. Denise was out of the country. Kagabi ay hinatid ko ito sa airport. I will miss my girl. At dahil wala naman akong gagawin sa love nest namin, ay umuwi na lang ako sa bahay. The lights are off. Kaya naman, habang naglalakad ako papasok sa kwarto ko, ay may nabangga akong babae. At naramdaman ko na lang na namasa ang suot ko. She packing on my shirt. I cursed so loud at her, but she is drunk and mindless on what packing happened. Dear Christ, I might do something terrible to this drunkard woman. Ako na ang naglinis sa kalat niya. I did not change her clothes. Why would I be? Ako naman ay agad na nag-shower at saka na ako natulog. Hindi ako agad nakatulog sa totoo lang. Naisip ko ang anak ko, si Blaze. Hindi ko nasubaybayan ang paglaki ng bata because I fucking hate this mother too. Kahit ilang oras ko lang nakakasundo yung bata, parang ang gaan-gaan na ng loob ko sa kanya. He is smart and kind. Napakarami din naming similarities. Masaya ko na kahit papano ay binubuksan ko ang puso ko para sa bata. Just for my child. Pero kay Alisa, it will remain as the same. She's always going to be nameless for me. Just playing those thoughts on my mind made me fall asleep. Pagkagising ko ay lumabas na ako sa silid. Nakita ko si Blaze na nasa kusina at inaabot yung cereal na nasa taas. Hey kid, nasaan ang mama mo? She's usually a morning person and always cook breakfast kahit hindi ako nakain dito. Ayaw po magising ni mama. Naghihilig pa po, paliwanag ng bata. At saka po pala, good morning. He giggled. We also. Do a piece bro na itinuro ko sa kanya. Alisa might be sleeping because of drinking too much yesterday night. I just plan on toasting bread and frying eggs and bacon para may makain kami ni Blaze. Magana na kumain ng bata and he is also telling me story na ikinatuwa ko. My child grow this smart and kind without me noticing because I am busy hating them.
Hindi ko alam pero natatablam na rin ako ng pagsisisi ng paunti-unti. Looks like walang balak bumangon si Alisa. So, I decided to be my young man's driver for today. I let him take my car for a ride for a first time. Nakita ko na nakagulo ang buhok ni Blaze, kaya naman inayos ko ito. It's just like me, look like me, a miniature me. I felt sudden sadness nang maisip ko na 2 buwan lang ang banding namin ng anak ko, and they will leave me at isasama roon sa mayabang na gagong Sak ata ang pangalan nun. He is also a child from a known clan, mayaman din at may ibubuga. And I don't know why the idea of him stealing Alisa and Blaze from me sparks anon anger. Pinaandar ko na ang makina ng sasakyan and started driving. My child speak. That makes me surprised. Thanks po. Kahit dali ay nakilala kita, Mr. Ferrer. Kahit po agreement lang ang lahat ng ito. I'm not aware that my child knows that this is just a part of the divorce agreement. And he is not calling me daddy or papa. Naalala ko noon ay nasigawan ko rin siya when he tried to call me father. Now, guilt slowly eating me. What did I do to deserve this child? He's a blessing that I refused for so long. I stopped the car and brushed his hair with a smile on both of our lips. Asan, it is now a sweet word for me. Ngayong malapit na silang mawala sa buhay ko, parang bigla akong nakaramdam ng bigat sa dibdib ko. Call me Dad, Blaze. At least when we are just alone. Episode 10. Dose. Blake San Ferrer. Hapon ay ako na rin ang sumundo sa bata at Alisa is out of reach. But I messaged him that I will take the kid for a ride. Partly from doing our agreement, I also think that even for 2 months, I can give good memories for my son. Hindi naman ako nagkamali ng labasan na ng mga bata. My son is waiting near the guardhouse. I opened the door of my car. Lumabas ako mula rito while I am wearing my same corporate suit. Parents in yayas that walking away from the school are gawking me with their appreciative eyes on me. I cannot deny that no one can resist my damn charm. I feel sorry for them. Ang gwapo niya, anak. Oh. Gusto mo ba ng stepfather, nak? Need ko na ng sugar daddy, be. I saw him. Kahit siya na lang ang ayuda ko. Emmy. I walked to the place where Blessed is sitting. He is looking down. Nakatingin lang sa sapatos niya at pinaglalaroan ang bato gamit ang sapatos niya. He must be waiting for too long that he is so bored. Nag-squat naman ako para mapantayan ang kanyang pagkakaupo. Unti-unti na ngang inangat ng anak ko ang ulo niya and his face looks epic for his surprise reaction. Daddy, you're here? Mukhang hindi pa rin makapaniwala ang anak ko na nandito ako. I smiled while tapping his head lightly. My boy smiled like he's so happy for the first time. And when he hugged me, I felt so proud to myself. Pakiramdam ko ay magulat na rin ako sa wakas. Nasa pangalawang araw ko pa lamang na nagiging ama ako sa kanya. I am slowly accepting my son. It makes me suddenly sad and bothered nang maisip ko na nasa loob lang ito ng 2 buwan. And both Alisa and my son will leave me. Napakunot naman ang aking noo. Hindi ba ito ang gusto ko? I want them out of my life. Pero unti-unting nalalapit na sa akin ang anak ko. Pakiramdam ko ay mahihirapan ako. Dad, nagtataka ang anak ko sa bigla kong pagkatulala. Are you okay? He asked. I smiled at him. Of course, son. Tara na sa loob and looks like your mom can't make her way here. He pouted. O nga po hindi naman po nangyayari yung ganito kapag busy lang po si mama sa trabaho niya. Pinapasundo niya ako mismo kina Ninang Marcel o kaya madalas po kay Ninong Sak. Hindi ko naman maiwasan na makalasan ng pait sa tuwing maririnig ko ang pangalan ng epal na lalaki na yun. Makatagal na palang pumapapil yung Sak na yun. No wonder at Ninong pa siya. Oo nga pala, wala ako sa araw na nabinyagan ng anak ko sa simbahan. I was not on that day dahil una, ayaw kong may makaalam sa sikreto ko. And that day is my birthday. Isinama ako ni Denise sa Japan.
Just remembering it makes me feel an awful dad. I miss lot of important days on my son's life. At dadami pa ito dahil iiwan na nila ako. Pero agad ko na lang na iwinaksi ito at saka na lang tinanong ang anak ko, "May work ang mama mo?" We are now heading to my car. Hawak ko ang maliit na kamay ng aking anak, smaller than mine but it speaks to me. And I felt like father from eternal denial. Ako na ang naglagay sa seatbelt ng anak ko. Sa front seat ko na siya pinaupo. Opo, mama sa business, may-ari po siya ng 3 brands ng kape, 2 pastry shop at isang clothing store. I can't help but to be amazed sa sinabi ng anak ko. Noon ang akala ko ay gagatasan lang ako ni Alisa. She probably know that I am rich and powerful. Kaya niya naipilit ang kasal namin. I did not know that she's way independent than I thought. Ngayon ay naisip ko kung ginagastos ba niya ang mga ibinibigay kong pera sa kanya. Directed on her bank account. Pinabuti ko nang iwaksi ang iniisip ko. I started the engine and drive the car. Pero naisip ko na wag munang umuwi. I brought sweets like ice cream and marshmallow para magmo-movie marathon kami ng anak ko ngayon. We are also love the same things such as video games. Nang makauwi na ako ay umakyat muna ako sa taas. Binihisan ko na rin doon si Blaze. I even put some powder on his back before dressing him on a shirt. We are having fun playing video games when someone's opened the door, revealing a very beautiful woman. Hindi ko halos makilala si Alisa sa bago niyang ayos. She's more pleasant looking now. Hindi na gulo-gulo ang kanyang buhok and is cut on a shorter way. Hindi ko maiwasan na makita siya on another point. I admit that I didn't let her dress and looks the way she wanted before. At parang posporo na sumindi ang damdamin ko. Naisip ko kung bakit niya ginagawa ito. It is none other than the reason of her loving that packing sack. Alisa, magkalas. Sa hindi malamang kadahilanan ay tila napaiwas na lamang ako ng tingin sa matalim na titig ni Blake San sa akin. Parang may nagawa akong mali. Hanggang ngayon ba ay ayaw niya akong makita na inaalagaan ko ang sarili ko? Wes, I won't chain myself with his roles. I will never let him bound me by his words and wants. Tama nga si Marcel, napaka-unfair, selfish at napaka-dictator niya. Ang daming bagay pala na ikinabulag ko noon. I am so delusional. Umakyat ako sa taas at saka na nagpalit ng damit ko. Pero ang mga nakita kong damit ay halos outdated na sa mga fashion trends. At nagmumukha kong ewan. For the change ay bibili ako ng mga gamit ko bukas. Pero nagbihis na muna ako sa aking pants na hanggang tuhod. Kulay black at puting plain na shirt naman pang itaas. Gamit ang pang-ipit ay inaayos ko ang aking buhok into a messy bun. Bumaba na ako para makapagluto na rin ng hapunan. Naisip ko na mag-chicken curry at egg soup. Hindi naman ako nahirapan kasi madali lang mag-prepare nito. When I was on college ay nag-dorm ako noon dahil nga mas malayo ang bahay ko kaysa sa eskwelahan. Dahil doon ay mas lalo pa akong naging mas independent na tao. Doon ako natuto kung paano magluto talaga. Hindi naman ko kasi pwedeng laging umasa sa mga luto sa labas, mga instant at mga ihaw-ihaw. Dahil hindi rin maganda ang ganun sa kalusugan. Ang ginawa ko nga nung nagpa-practice ako magluto, ang tagkatikim ko ay walang iba kung hindi si Sak. Kaya nga busog yun sa mga luto ko, Pinagbabaunan ko pa yun noon, kaya nga mantakin mo, lapitin ako ng mga fans niya na may crush sa kanya. At mas lalo na mga girlfriend niya noon dahil pinagkakamalan kaming may something. Isa totoo lang ay magkaibigan lang naman kaming dalawa. I smiled while cooking. Ang sarap balikan ng mga moments ko nung college. Hindi ko na malaya na luto na lahat at saka na ako nag-ayos ng hapag. Umupo na ang dalawa sa hapag at saka na kami nagdasal. Kumain na sila ng magana. I can see na masaya ang anak ko ngayon. At marahil dahil hatid sundo na siya ng daddy niya.